today. Now, I'm here with my aunt. She's Mrs. Ortal. And we all know that family problem is just normal. Each family is encountering this. Now, Mrs. Ortal, may I know what is your family problem that you have encountered or encountering? Ang number one, pwede ako sumagot sa Tagalog. So, Ang pagbabudget. Paano babudgetin yung income ng pamilya? Gaya namin, mag-asawang kumikita, paano, lalo na sa part ng isang ina, paano ko pagkakasyahin, paano ko pagtatama-tamain, lahat ay mababayaran, ang tuition, ang dorm, ang andyan ang pagkain, ang groceries, ang bills, without compromising ang nutrition na maibibigay ko sa pamilya. At kahit pa paano, yung bang magkaroon din ng konting pagsasama-sama ang pamilya. Alam naman natin na yung kumain ng kahit na minsan sa labas ay magastos. Pero yun ay hindi dapat mawala sa isang pamilya, yung magkaroon kayo ng makapag-picnic sa labas, at least yung bonding. Alam natin na yun eh, hindi ka pwedeng magkaroon ng bonding ng hindi ka gagastos kahit na konti man lang, sa food man lang, or sa pumasang man lang. Yun ang nagiging problem ng mga family. Yung pagpapasama ng income, pag-budget. How did you overcome this problem? Sa aking experience, ang na-overcome ko yung pagpapaaral ng anak, talagang sigsit sunduron. Wala munang walang luxury, walang yung hindi kailangan, bibilhin. At sinanas ko noon na lahat ako'y niligtahan sa pag-grocery, sa pamamalengke. Kung ano lang yung kailangan, yun lang ang bibilhin. Gaya ng mga toiletries, yung basic necessities. Kapag hindi kailangan, hindi ko yung dadagdagan sa grocery store. At ang isa pa, halimbawa sa pamamalengke, hindi ko i-compromise nga yung nutrition. Ano ba ang makukuha sa pagkain ito? Pwede naman akong bumili ng gulay. Pwede ako makakuha ng protein sa gulay or sa anumang beans, yung mga na makukuha ko din. Kung hindi naman ako kailangan bumili ng maraming karne na alam naman natin mahal yun. Yun ang aking binibigyan ng diin sa aking pagbabudget. Ganun din naman, kailangang makapagbayad din tayo ng bill sa ilaw para bumaba ang aking bill sa ilaw, ang pag-aaral ng mga bata, hanggat maaari kung kaya namin gawin ang aming gagawin sa pag-aaral, kung ang mister ko ay nagagawa ng kanyang report, at least nasa isang lugar lang kami, na sa ganun, ang ilaw na gumagana, iisa na lang. Kung ang isa ay nasa taas, at least yun na lang ang ilaw. Hindi lahat ay bukas na parang, alam mo na. At pagdating sa paggamit ng tubig, sa pagbibilig ng halaman, sa pag-uugas ng plato, dapat may sistema ka rin. Naandyan nga kami na sa paglalaba ay itatabi ko yung pinakahuli na talagang basahan ang lalabhan doon para makatipid ng sabon at tubig. At hanggat maaari yung mga ibang limitin, gaya doon sa labas, sa paglilinis, pati ng CR, itinatabi ko yung mga pinag-andawan para magamit. Ang isa pa yung itong sa pagkain wala dapat na maaaptaya. Kung merong mga tira-tirang pagkain, pwede ko siyang gawing panggisa sa gulay para magkalasa. Ang ano naman namin sa aming nakasawa, yung aming mga hindi na kailangang bilhin na pwedeng sa kanala, ipisan sabi, yun ang aming tinitipid. Nang sa ganun, meron ka maipag-ipabak sa bata, sa anak,
meron kami maipagbayad sa dorm, project school, kailangan niyang maibigay namin sa anak, ang tuition, ang allowances, kailangan namin, dinanas namin noon na basta yung anak ko na nasa nagdo-dorm, basta kumpleto ang kanyang allowance. Kahit na kami dito sa bahay, ay medyo talagang nag-spend. Kailangan kasi priority siyempre ang naman pag-aaral ng mga bata. So my third question, to help you in this problem, Hindi ko to kayang gawin at solusyonan ng ako laang. Naandyan una ang tulong ng aking mister. Siyempre yung kailangan ang tulong na maibigay sa akin. Yung kinikita niya. Siyempre, mas mahirap mag-budget nang walang babudgetin. Siyempre, pagka mapagsama ng mag-asawa yung kinikita, hindi man kalakihan dahil kami namang itiro rin lang nagtatrabaho, mga pangkaraniwang empleyado, pero yun ang tulong na napakalaki na ibibigay sa akin ng mister. At ang mister ko, hindi naman sa pagmamalaki ay walang bisyo. So, wala siyang ibang pinaglalaanan ng kanyang kinikita. Ibibigay niya sa akin ito ng buo. Kaya ito ay nababudget ko din naman. Ang tulong din magagawa ay ang mga anak. Kung sila'y sinasabihan ko na patayin na yung ilaw, yung tubig dahil hindi naman kailangan, or pwedeng kami magsama-sama na lang sa isang lugar sa aming tahanan, sila naman ay nakikisama, nasunod sila. Yun naman ang masasabi ko na sila'y talagang tumutulong dahil ng allowances nila. Yung aking isang anak noon, naalala ko, binabudget niya mabuti yung kanyang allowance na binigay para kakain na lang daw siya o ititreat ng kanyang sarili kung Friday, yung uuwi na siya. At hindi niya ginagastos kasi baka maraming ipa-photocopy sa school. Kaya yung kanyang allowance, doon na lamang niya gagastusin ng isang dinner or lunch na bongga before siya umuwi. Sa huli na siya tumagastos. Hanggat maaari, tinitipid niya at kung meron man siyang extrang pera na hindi lahat ay ubos na ite-save niya, ginagawa niya yun. Yun namang aking anak na nasa high school, noon kasi walking distance ang ICA dito sa amin ay naglalakad na lamang sila. So yun ay napakalaking bagay. Napakalaking bagay yun na masasabi ko na itinutulong nila sa kanilang magulang. so for my last question, regarding with this family problem, what have you gained after you have overcome this? Siyempre, madami kasi nakita mo yung unity ng pamilya. Nakita mo rin yung pagsunod ng mga anak sa magulang. At nakita ko rin naman doon na magkaroon ka ng tamang pagbabudget, ng tamang pagtitipid, magkakaroon ka rin naman ng konting savings at kahit pa paano, kung meron kang konting savings, ay naandoon din naman yung paano ka naman makapag-share ng blessing mo. Hindi rin na kasi mawawala yun. Hindi naman natin na hindi lang sa pamilya, syempre, naandidian din naman yung kaligayahan mo na meron kang sumobrang konti ay kahit pa paano ay maitulong mo sa iba. At ang ano mo lang doon, yung kahit pa paano na ano ko yung bonding, nakita ko yung pag-uunawaan at pagmamahalan natin pamilya na despite ng konting problema na nararanasan namin regarding sa pag-budget, regarding sa income, sa pera, ay nakikita doon namin na sa ganung konting problema, doon higit na yung pagmamahalan at pag-uunawaan ay lalo tumitibay. So I thank you very much for those things that you have said. These things are worthy. Thank you very much, Mrs. And that's all.